Hello guys, kami yung Valoria. Good evening. Nandito kami ngayon para mag-review ng mga Middle Eastern fragrances, specifically sa Freshie category. Meron kami ditong 6 Middle Eastern category, which is i-review namin isa-isa. I-figure out namin ano yung dominant na note sa kanila and what makes the perfume popular or most sought after. So ayun, umpisa tayo sa Latafa Fakar. Ano yan, medyo ang daming na biktima to. Ako na biktima rin ako nito eh. Ayo, Latafa Fakar is dupe of YSL-Y EDP. Well, naamoy ko rin naman yung yung original, yung YEDP. I can say naman na mabango talaga yung YEDP. Ikaw, naamoy mo na ba yan? Oo, naamoy ka na. Actually, ano siya parang nung tinesting ko siya sa store mismo, napatanong ka agad ako, magkano to? Tapos nung nalaman mo yung presyo sa alam ako sa MOA ako nagtanong yan eh. Oo. Mas magkano yung nito, yung full bottle? Ano ko, 9,500 mahigit yata. Yan ang sabi ko. Hindi kaya. Masakit. yung impulse buying parang hindi kaya ng impulsive buying, boy. Hindi ako tumagos. Oo, hindi kayang tumagos. Nabuti na lang merong Middle Eastern. Well, good siya para sa mga tulad natin na di pa ganun kayaman. Gusto pa rin namang Hindi, syempre, sino bang, like for example, tayong normal na diba? Na minimum wage earners, diba? Hindi naman natin kayang isakripisyo yung 9.5 para sa isang bote. Saka diba? Tulad ng sabi namin last video, na hindi mo naman kailangan maging rich to smell rich. To have good quality perfume while spending a fortune. Diba? May mga perfumes na talagang kailangan mong paggagastusan kasi nga it justifies the performance naman. Pero marami tayong options. Marami tayong options. Nandiyan yung mga local local fragrance natin. Tulad ng Valoria. Yun yung reason kung bakit tayo nag-establish ng Valoria para maabot natin yung mga taong mahilig din sa perfume pero hindi kayang abutin yung ganong kataas na price. Kasi ako personally hindi ko afford yan. Parang ang mission kasi natin is huwag natin patayin yung hobby ng mga taong gustong makaamoy na mababangong bagay. Oo. Saka pag nasa damit mo na yan, di na nila malalaman niya kung inspired yan o ME yan eh. Yeah. Di ba? Sabihin mo lang di ba sabi nga nila, fake it until you make it. Yeah. What matters is the performance. Pabango. Ayun. So start na natin. Ang una nating i-review ay yung Latafa Fakar YEDP dupe ng YSL. Okay. Sige, ikaw muna. Sa akin andun yung YSL Y niya. Pero DNA. Pero may siya may slight performance din siya ng Eros para sa akin. Eros? Oo. Parang nandun yung yung impression ng Eros. Ano yan? Isang part yun? Pag parang pag die down na. Di ba? Opening. Freshie. Then pag let's say nasa damit or skin mo na, nandun yung pagka-Eros feeling niya. Pero sobrang thin. Yung atake niya ganun, parang katulad sa Eros. Pero DNA wise, YSL. Medyo bago yun, kuya. Medyo bago sa akin yun. Ngayon ko lang narinig yun na may pagka-Eros. Yun ang atake, para sa akin yun ang atake niya. Ako kasi, ang initial na amoy ko dito, nung unang naamoy ko to, sabi ko medyo siya, bago sa pangamoy ko. Kasi alam mo naman pag pang lalaki,
pag for men, bira yung floral eh. Oo. Kasi sino ba, di ba, ano ba yung mga florals natin? Kasi kung for florals, ano ba yung mga florals natin na pwede natin makonsider? Isa dyan yung yung Lacoste White. Oo. Yun. Kasi Lacoste White may yun eh, may ilang-ilang. Sa akin Clean scent siya, yun yung nagpapaano sa kanya kung bakit siya naging clean scent. Tapos, ang ko dito, ang isa ko pa dito, kapag ginamit ko siya, sa katawan ko, sa skin, may something na parang alam mo yun, yung amoy bagong ligo. Parang bagong ligo lang siya. Actually itong Latafa, yung atake niya parang mas close sa Eclat pour Homme natin. Eclat pour Homme. Yun ang impression ko. Parang hindi siya totally na amoy Eros, pero yung atake niya sa nose mo, parang Eros. Ano rin kasi ito yung Eclat kasi florals din. Yun nga, florals nga siya. Yun, mas accurately kong masasabi na ang atake niya yung parang Eclat pour Homme ng Valoria. So yun, yun yung namin, insight namin sa Fakar. Ikaw, from rate of 1 to 10, saan mo ilalagay itong Latafa Fakar in terms of yung yung closeness or yung sabihin natin bang for the buck? For me around 8. Kasi if I can remember, parang ang bili ko dito nasa 1.9 ba? 1.9, 1.4, ganun yung range niya. Nalimutan ko na eh. So 8. Ako in comparison of the price ng original sa to, I can say solid 8.5. Yeah. 8. Kasi yung purpose niya, makuha mo yung purpose niya. So, disclaimer, hindi kami hardcore na pero na enthusiast sa pabango. Ito ay natin, personal opinion. Yes. And as a user din. And we're open naman for your insights din. So comment nyo lang down below. Next naman natin ay walang kamatayan na Rayhan. Yan. Rayhan Pacific, which is a dupe of Invictus Aqua. And Rayhan is known for their long-lasting performance. Oo, doon sila kinakilala eh. Beast mode to boy. Actually, meron ako na Latafa Nadja. Latafa Najdia. Puta, kung paano nyo mambasahin yun. Oo. Latafa Najdia, saka ito, Rayhan. Noong una, sabi ko, ano ba to? Magiging redundant ba pag bumili ako ng Rayhan? May may Najdia na ako. Turns out, bumili ako Rayhan, mas malimit ko gamitin tong Rayhan Pacific kaysa sa Najdia. I think one of the biggest reason din kung bakit mas ginagamit ko tong Rayhan. Andun yung pagka-amoy mo, alam mo yung sinasabi nila sa'yo na amoy Arabo. Oo. Andun yung pagka-amoy Arabo. While this one, well, for both naman, they perform well. Pa rin for the price, 800 lang ata bili ko dito. Kay Dubai Shop, Baliwag. Shoutout sa'yo. Alam mo, kay Dubai Shop ako lagi bumibili ng Middle Eastern perfume. Alam mo na, syempre, para iwas tayo sa EGEMS. Yes. Tsaka trusted talaga sila. Kasi yun, sabi ko, mas okay ito. Pero, kung total price range nilang dalawa, dito ako, Rayhan ako. Rayhan. Magkano ba Najdia? Ganun lang din. Almost same lang din sila. Nagkaiba lang talaga sila sa performance. Sa scent-wise. Merong additional notes kasi ang Najdia. So in DNA. DNA same siya. DNA same siya. Same. Okay. Pero yung lang in particular notes lang talaga ng Najdia. Pero sasabihin ko sa'yo, mas beast mode talaga to. Pang talaga to. Ang dami ginamit ko sa office eh. Ang dami compliment eh. Hindi yung compliment ko. Kasi yung sa Club de Nuit, ang compliment ko doon puro lalaki nagko-compliment sa akin. Eto, ang dami kong compliment na babae.
talagang babae, pag dumadaan ako sa kanila, yung mga ka-teammate ko sa office, bango mo naman, may pakboy ka. Ano kasi siya, yung Invictus Paco Rabanne, parang ano more on manly na clean. Diba? Parang yun yung ano, pag sinabi mo Invictus, so you smell clean and manly at the same time na hindi masakit sa ilong. Oo. Mas friendly siya sa ilong ng pambaba. Ano kasi, medyo may pagka-sweet at medyo bubble gum. So yun na. Try na natin yan. Talaga. Amoy, dito pa lang. Takas talaga. Susunod gagawa ka video, papareview ko sa asawa ko to. Mas gusto, maganda kasi meron tayong insights ng mga babae talaga. Para malaman nyo yung sinasabi ko, magets nyo yung sinasabi ko. Next mag-invite tayo ng group of friends na. Oo. Para yung lahat ng mga advisor ko dati, i-interview ko lahat yan. Kasi sila yung sila yung first may second hand experience sa mga perfume na ginagamit ko. Nung nung TL pa nila ako. Pangaw talaga ba eh. Pero yung napansin ko dito, yung opening niya. Ewan ko lang kung ako lang yung opening niya, yung pagka-spray ko, parang may naamoy ako medyo citrus eh. Hindi ko sa ulado notes yan eh. Pero ang pinaka naamoy ko, diba, sige, sprayan kita. Amoy mo agad. Nandun yung zest. Yung zest na atake. Yung opening zest. Pero alam ko citrus yan. Pero hindi ko alam parang ano siya. Hindi ko alam kung anong klaseng citrus yan. Tawag doon. May pagka-grapefruit. Yung zest ng grapefruit. Mahilig kasi ako sa citrus eh. So, si Boy Citrus to eh. Actually, gumawa ako ng perfume, yung i-release ko. Sana ng December. Pero hindi pa kasi masyadong Hindi pa masyadong citrus yun. Ang pinakamoy ko sa kanya. Ang kinuha. Kinanya. Pagka-spray, opening pa lang eh. Akin na yan. Kasi yun, ang doon, lang, tawag dito, teaser lang. Ang opening nun, which is very rare sa mga citrus. Ang goal ko kasi, siya, Pinoy siya. Which is bang pinakasikat na citrus dito sa Pinas. Kaya yung ginamit kong top notes doon. Nabanguan eh. Kinuha ko agad eh. Kupal eh. Di pa finalize yun, pero okay na nabanguan. Nakukulangan ako sa base. Compared sa OG, ang lakas ng bubblegum. Para sa akin Yan. Pag medyo nag-dry down, ang lakas ng bubblegum. Bubblegum na hindi siya malagkit. Anong bubblegum, Yaki? Hindi. Double. Hindi naman ganun kasi. Hindi, yung yung alam niyo yung mga bubblegum flavor na ice cream, bubblegum flavor na candy. Hindi siya overwhelming. Yung mga alam niyo may mga 'di ba pag may mga shake bubblegum flavor. Yun. Yung sa yung sa 7-Eleven, Slurpee. Bubblegum flavor na Slurpee. Ganun, medyo ganun yung niya, yung amoy niya. Kaya siguro nagugustuhan din ng mga babae. Actually, bira, hindi na mahalata. Kung makita nyo, kalahati na lang. Kasi yan, pang balagbagan talaga sa initan to. Saka pang office. Grabe. So yun, rate natin for the price. For the price. And yung performance niya. Speaking of the performance. Pero eto, medyo bias ako sa rate na to kasi kaya ko tapatan yan ng Rayhan din. Rayhan din siya. And almost same color ng bottle, almost same name na rin. Mas nadagdagan lang siya ng isang word. Hindi, mamaya yan. Pero dito alone. Sige, sabihin natin, before natin siya i-compare dun sa isa. Yes. I'll give it comparison dun sa original. I'll give it roses. So, sabi ko siyang 8.7.
Gawin mo ng 9, boy. Hindi, 8.7. Kasi ano eh, bias take, mas prefer ko yung isa dahil nga Boy Citrus ako. Okay. So yung mas hinahanap ko yung Boy yung sour note. Ayun na lang tawag namin sa'yo. Boy Citrus. ka na. Kasi maasim, no? Mukha ko Si maasim. Boy Citrus. Sama ko ngayon si Boy Citrus. Mukhang maasim. So yun, sa kanya 8.7. Sa akin, I can say 9. Solid 9. 9. Yeah. Kasi, boy, di ba? Explain ko pa ba? Explain ko na eh. Clean siya sa akin. Clean. Sobrang clean talaga. As in, if you were to tell me na ano ba yung mas clean sa'yo? Is it the Rayhan or dupe of imagination? Kaya nabala kung anong klaseng dupe ang maisip nyo. I'd pick Rayhan Pacific over there. Yeah. Kasi it mostly focuses on the clean scent. Himala. Himala. May tumalo sa imagination. Oo. Top 5 yung imagination dahil nga sa iced tea. Pero I would choose Rayhan Pacific. Ito kay Dubai Shop, baliwag din to. Lahat ng Middle Eastern na makikita nyo sa akin kay Dubai Shop. Yes. Maliban dun sa isa. So yung sinasabi ko nga na mas prefer ko, next is Pacific din. Pero Aura. Yan. Ito naman, medyo bias din ako dito. Kasi more on clean scent ka eh. Pagdating sa fresh. Ako kasi, sa Louis Vuitton, ang pinakagusto kong scent ng Louis Vuitton, Pacific Chill. Pacific Chill, okay. Eto si Boy Afternoon Swim to. Afternoon Swim naman ako. Ako Pacific Chill ako. Ewan ko, nung unang amoy ko ng Pacific Chill, sabi ko, wag to. Ang lamig sa ilong. Ang sarap sa ilong. Hindi siya masakit sa ilong eh. Pero masakit siya sa bulsa. Oo, tama. Ang mahal ng Pacific Chill. Kaya, nung lumabas to, nung nilabas ng Rayhan, agad ako, pre-order agad ako. Pa lang, talagang pagka parang inabangan mo ata yung announcement nila, ba? Nung nag-announce sila ng yung Dubai Shop baliwag na yan, laging sold out. Ang hirap makakaano doon. Tanghirap nito umorder. Promise, laging sold out to. Inaabangan ng community to. Kasi yung review, in comparison, ang una kong naamoy na Pacific Chill is from Enzo Scent. Ubos na yun, boy. Ubos na yun. Pinaligo ko yun. Ang bango eh. Nung kami, anniversary kami ng asawa ko. Sa Tagaytay. Overnight kami doon. May tawag mo dito, nag-check-in kami sa tawag mo doon, condo ba? Parang condo or hotel. Parang condo yata. Staycation. Staycation. Oo, staycation ang term natin. Kasi pag check-in, medyo short term lang. Yun, nag-staycation kami doon. Gamit ko yung Enzo Scent. Tapos sa kanya, version ng Enzo Scent ng English Pearl Free siya. Ewan mo, ba't ang daming may ayaw nun? Tangin ang bango-bango nun. English Pearl Free siya. Yung sa kanya, yun yung binigay ko talaga sa ito, gamitin mo kasi ang bango eh. Tapos ito, yung gamit ko yung Enzo Scent ng Pacific Chill, version nila ng Pacific Chill. 2 days lang yun. Na lang, parang 3/4 agad yung 3/4 na lang agad yung 50 ml. Gamit na gamit sa akin. Tapos yun, yung lumabas to, medyo mas light ng konti yung Pacific Aura. Pero siya eh, solid din. Solid talaga. Hindi naman halata na may ka mag-overspray niyan eh. Hindi naman. Kasi 2 days pa lang, 1/4 na agad ng 50 ml eh. Oo. Ito, tinitipid ko kasi may hirap pa hirap siya makuha. Matindi nga yung sabihin natin na yung special na lakad, mga ganun. Tapos tapos mainit, yun yung gagamitin ko. Pero yung pambahay lang, ako kasi kahit sa bahay lang ako nagpapabango talaga. Same. Kasi hindi kompleto yung araw ko pag walang pabango. Ito. Rin kasi, isa sa mga advantage ng pabango is it sets your mood. Oo. Diba? Yan yung
parang kahit na ang dami mong kailangang gawin, you can do it without being too pressured or ano, parang hindi mo maramdaman yung pagod kasi you have that good feeling na ang bango. You have when you have confidence, you can almost do everything and anything. No, saka ano siya no? Confidence booster kasi confidence booster. Alam mo yun, lalo kapag harap ka sa tao or may kasama ka. Yeah. Confident ka na hindi nila alam mo, hindi ka maka-conscious na. Yeah. Di ba? Feeling. Ako kasi before, hindi talaga nagpapabango. Deodorant lang. Dahil yung deodorant ko, may amoy siya. Yung mabango na siya. Yun yung number 1 na mali na ginagawa natin. Huwag nating iiwan na impression sa ibang tao na amoy deodorant tayo. Diba? Ngayon, ang ginagamit ko is yung mga deodorant na hindi unscented na siya. Yeah. Kasi meron talaga mga deodorant na malakas ang amoy. Yeah. Doon mabango siya, kaya lang syempre makikilala ka ng tao, ito si Boy Deodorant, diba? Pero mas makikilala ka kung kailangan mong ng deodorant pero gumagamit ka lang ng perfume. Please lang, gumamit ka ng deodorant if you know what I mean. Saka alam mo naman sa sarili mo yan, wala nakakayang gumamit ng deodorant. Yeah. Kasi hygiene yan proper hygiene yan. Yun, so parang gusto lang namin pararating na use the deodorant for your hygiene purpose. Then use the perfume for your confidence. Yeah, for social mostly. Ang perfume hindi pinangtatapal yan ng body odor. Please lang. Yeah. Proper hygiene pa rin. And parang sinisira mo yung body chem mo. Saka alam mo na yung matanda ka na. So back to the topic. Mga mga bata lang yung pwede maging maasim. So back to the topic. Itong Pacific Aura. Amoy na natin yun. Pinaypay. Siyempre para mag-dry down. Opening. Bango talaga. Reminds me of orange. Ito parang directly tinitignan lang namin. Binibigyan namin yung impression ng wala kaming baka sabihin niyo may pregrante kami. Hindi. Wala. Gusto namin we want it to be raw. Gusto namin yung parang lang yung kumbaga yung honest aamoy mo siya ng hindi ka pumapasin sa nababasa mo. So talaga inaamoy mo? Kung ano yung impression namin. Lumubos mo rin. Ano siya alam ko may mint to. Yeah. Hindi ko sure pero may pagka-mint kasi. Yun yung soothing. Yeah. Na lalo kapag mainit. Siya nakakalamig, nakaka-presko siya. Tapos may siya, yung sweetness niya, hindi siya yung sweetness na yung nakaka-bad trip sa tanghaling tapat. Hindi siya yung ganoon. Yung sweetness niya nakaka-fresh. Kasi gawa nga alam ko kasi, ang pagkakatanda ko, may figs to Tapos yung fruitiness niya talaga yung nagdadala. Unique Hindi sa akin na unique. Para sa akin unique to. Sobrang unique nitong scent na to. Yeah. Bango talaga, boy. Sa akin naman ang take ko sa kanya, yun nga, yung sweetness naman, ang pagkaka-take ko dun is ayun yung pambalance. Na parang pag pinag side by side mo yung afternoon swim tsaka yung Pacific chill. Si afternoon swim talaga blatant citrus. If citrus lover ka, afternoon swim talaga. Parang yun yung yung bar ng pagka-citrus. Hindi siya bar ng pagka-freshy citrus but citrus. Para sa akin, afternoon swim. Maaring masyado siyang malakas sa iilan. Pero itong kasi, ito Pacific Aura, bumawi siya sa yun nga sa pagka sweetness. Parang bigla niyang kinounter yung yung pagka-asim. Nandun yung afternoon swim DNA, but ginawa siya for people na hindi ganun kalakas yung hindi ganun ka tolerate yung pagka-citrus.
So, hindi mataas yung tolerance. Hindi mataas sa tolerance sa citrus. Halimbawa, if ikaw yung tipong tao na mahilig sa mga maasim na pagkain. Hindi, pagkain. Ikaw yung gusto mong may gusto mong may asin sa suka. Parang ganun yung take. Gusto mo may konting... Ayaw mo lang pure lang na lang. Ayaw mo lang. Yeah. And may additional siya. Oo. Kumbaga sa arawan, hindi siya disturbing. Yeah, hindi tulad na sa afternoon swim, siya, medyo parang acidic. Ganun. Pag yung taong acidic, medyo bumango. Ganun yung medyo nag-cleansing. Sama na ugali mo. Kaya pag ang taong acidic na pinawisan, nagsabon. Ganun yung atake ng Pacific Chill. Yan. Ganun ang atake niya. Okay. Diba? Pero in terms of ano ba mas matimbang sa akin, yung afternoon swim or Pacific Chill? Afternoon swim, gagamitin ko siya on private places, like parang yung mostly ako lang mismo makakaamoy sa sarili. Bahay. Ayaw mo nang pinapaamoy sa iba. Hindi, kasi syempre conscious ka rin naman na maaaring makadisturb ka ng iba, ganyan. Sige. So yun, rate natin. Diyan ako magna-9 ka dito. Ako, may basis ako dito. Scent-wise, though, to be honest, ako hindi ko pa na yung original. Baka sabihin nyo. Pero kasi, siyempre nagbabasa rin ako ng mga review. Manonood din ako ng mga review. International, manonood din ako ng mga review about dito sa Pacific Aura. And meron silang original. And they say na talaga siya close talaga siya. It's almost one of one Almost one of one, but there is pa rin, syempre slight difference pa rin. Imposible yun na merong one of one na laging may variance yan. Yes. So ako sabihin ko solid to para sa hindi pa nakakaamoy ng original. For me, the scent alone 10. Sige, sabihin nyo ng bias. Pero 10 talaga Hindi, para sa akin, personal preference ko talaga. Pacific Chill. Ito, Pacific Aura. Yung DNA niya, kasi wala akong maamoy na ganito sa iba. So 10 sa akin to. Sa akin 9 kasi ito yung fragrance na hindi ka matatakot mag-overspray. Oo, kasi hindi siya cloying. Yeah, hindi siya cloying. Hindi siya masakit sa ilong. Yun yung yun yung lamang niya kay afternoon. Si afternoon swim, bibigay ko sa kanya 8.5. Kahit na mas favorite ko siya. I'll give it 8.5 kasi alam ko sa sarili ko na cloying siya. Pa sa mga taong hindi mahilig sa citrus. Siyempre gusto natin gusto natin sa fragrance na yung kahit hindi siya trip nung taong nakakaamoy pero na-appreciate. Diba? Sige, sabihin ako sa'yo about yan. Hindi, mamaya pag na-review na natin yung Adonis, yung Icarus. Yan. So ano ba next natin? Siyempre next na natin yan. Icarus na? Icarus na tayo kasi kino-compare mo na Oo, siyempre. Eto, Adonis. Kakabili ko lang yan, boy. Kakabili ko lang yan. Parang ata, siguro 2 months na. 2 months ba o 1 month? Hindi, 1 month. 1 month lang. 1 month. Kaka-release lang nito 1 month. Tinan mo, di ba? Di ba? Alata, di ba? So yun, eto. Hindi naman siya binabasa kita. Pero, syempre, eto, meron kasi akong second hand experience dito. Yung mga nakaamoy sa akin. Meron kaming Halloween party. Yes. Na yung dating mga katip. Open swimming pool. Yeah. Ito gamit ko nun. Late ako dumating Nasa swimming pool sila lahat. Naliligo na sila. Dumaan ako. Ang bango mo naman. Isipin mo na swimming pool. Ang layo nun siguro nasa 5 feet.
open air. Kakadating ko lang. Hindi ako nag-spray, galing ako biyahe, nagmotor ako, galing initan. Pagdaan ko, ang bango mo naman, ang lakas ng pabango mo. Amoy hanggang dito. Yun ang experience ko dito. Kaya Icarus. Oo. Kaya natuwa ako kasi yun yung unang best na may na-compliment sa akin dito. Kasi eto, hindi ako maalis na ng bahay ngayon eh. Kasi nag-resign na nga ako eh. Nag-pursue ng business siya. So take the risk. Hindi na ako maalis ng bahay. Bahay ko lang 'to ginagamit. So nakakaamoy nito asawa ko, ako, yung pusa ko, saka yung pusa ko. So kami lang 4 nakakaamoy. Ngayon, nung swimming, syempre, naisip ko, magsiswimming kami. Ano yung, para saan yung swim sa pangalan nito? Kaya nga. Diba? Parang siya, ito siya mag-shine the most. Oo, ginamit ko. Solid, Ben. Solid. Wala akong bad impression dito sa Icarus, which is a dope of afternoon swim. Though, mas malakas to. Oo. Kasi alam naman natin, ang afternoon swim is talaga performance talaga, longevity talaga yun talaga problema niya for the price. I think it's not worth it True. Lalo kung meron ng ganito. Sige, kahit i-flame nyo na ako, wala ka lang pambili wala talaga akong pambili. Pero kasi isipin mo, you're getting your money's worth sa ganito. Oo. Kaya sila kaya nag-create ang ME ng mga fragrance ng OG. Kasi alam nila yung value, yung value ng ng pera sa fragrance. Para kasi it goes way back sa nila, sa belief nila na ang fragrance dapat talaga sinusuot ng tao. Hindi siya display lang. Hindi siya display, it's not for luxury, but it's for parang consider siyang hygiene. No, kasama na rin siya. Sa hygiene. Siya ng Hygiene. Ano siya, extension of your body na. Yes, yan. So back to the topic. Kaya gumagawa ng mga ME ng ganito. It goes way back sa belief. 'Di ba? So ikaw, isipin mo, is it really justified na gagastos ka ng $300, $400 for a perfume na naglalast maximum 4 hours? 2 hours nga lang. 2 hours. 2 hours to 4 hours. No hate naman. No hate. Kasi without them, without the OGs, we won't have this kind of fragrance. No hate yun sa Louis Vuitton. Yeah. Salute sa for us na alam mo na, hindi natin abot yung range na yun. Yeah. Diba? Siyempre, ikaw personally, yung kunyari pag-iipunan mo, do you think it's really worth it? Diba? Hindi naman sa dinidiscourage namin bumili kayo ng gano'n. Pero siyempre, try for some alternatives first. Lalo kung hindi siya yung alam mo yun, yung pinag-iipunan out of your budget na siya. Yeah. Wag tayo masanay na luho na kasi yun pag gano'n. True. And you have to make it make sense. Luho na kasi yun. It doesn't make sense na bibili ka ng, I think nasa 30k yata. 30k, di ba? Mahal. For 100 ml. Para sa akin if bibili ka ng OG, it's a symbol of that you made it in life. Yeah. Wala akong doon. Wala akong reklamo sa ganun. Ako, kung sakali man na once I made it, bibili ako OG. Not because of kasi as a status symbol, but kasi kaya mo na kaya ko na. Saka hindi ka na yung pag bumili ka, hindi mo iisipin kung may pera pa ba ako after nito. Ganun dapat pag bibili ka ng something na gustong-gusto mo. Siyempre needs muna tayo bago wants. But pwede ka naman kasi mag-hobby na hindi nasisira Pwede mo pagsabayin ang responsibilities and your passion. Lalo na pag halimbawa yung passion mo is your responsibility. Parang hindi ka nagtatrabaho, hindi ka it doesn't feel like a chore. Di ba? So yun balik lang ka. Ano ni Icarus? Spray mo una, di ba natin naamoy
Amoy kasi talaga kahit di mo na-spray. I think so, ano pa rin eh. At least meron tayo nung ano eh, yung opening niya. Opening niya. So, yan. Asim talaga eh. Nakasimang ka dyan. Pero ano, surprising, but welcome. Yeah. It's a surprise. Ako naman, ano kasi siya talaga, prominent talaga yung citrus niya. Yeah. Medyo sharp. Yes, sharp talaga yung ano niya, yung opening niya, yung citrus niya. But I think that's yung purpose doon. I think that is for the performance. Yeah. Yung longevity niya. In comparison dun sa Pacific kasi there are some tawag mo dito, inspired perfumes na siya wala yung sharpness. Andun yung niya, yung citrus niya, but mas lamang yung ginger. Mas lamang yung ginger niya. While dito kasi, though andun yung sipa ng ginger, but mas prominent talaga yung yung citrus niya. Yes. And for some kasi, for some inspired. Ako kasi meron din akong inspired dito before. Binenta ko sa akin nga. Yes. Hindi ko pa siya nire-release kasi parang I think some of my customers are not ready yet for afternoon swim. Yeah. Pero yun, I'm trying kasi na some of them is magkaroon muna ng experience dito na ginagamit ko. Yeah. Saka gusto kong maamoy nila muna sa ibang tao bago ko siya i-release. Para at least familiar na sila. Diba? Yeah. Parang it goes down to, is it blind buy safe? Oo. Yeah. Masasabi kong hindi siya blind buy safe kung hindi ka mahilig sa maasim. Like sa maasim na pagkain. Kung gusto mo is like you have that salty and umami type of flavor, I'd recommend na not saying na umami flavor yung Pacific Aura, pero it's more of it's more safe to blind buy kasi mabibigyan ka ng matitrain yung nose mo na ma-introduce sa kanya yung citrus. Di ba? Pero si afternoon swim, ito kasi mas mo siya, ma-appreciate mo if marami ka ng na amoy na citrus. Kasi out of all of them, afternoon swim talaga ako. Kahit pa yan, kahit pa sa in citrus kahit pa Aventus yan, OG. I would pick afternoon swim over it. Kasi yung bergamot naman yan. Oo. Kasi di ba ang karamihan, yung Club de Nuit, di ba? Maraming ang atake kasi nun, mamaya na. Yun ang next natin. Ayan. Yan. Pero i-rate muna natin to. Yan. Sa akin, katulad yung sinabi ko, it's 8.5 for me. Kasi hindi siya totally welcoming sa mga taong nagsisimula pa lang sa perfume in terms of freshy. Maaaring ma-overwhelm pa sila. Yeah. You need to have that a bit of understanding what citrus fragrance is before mo ma-appreciate yung afternoon swim. Daan ka muna sa Clinic Happy. No. Yun. Tama. Daan ka muna sa Clinic Happy. Kasi yun, straightforward yun. Orange. Straightforward yun, orange. Ako naman, I think 8.5 din. For me, kasi versatile kasi to. Yeah. It can be an office scent. Initan. Pag nagmumotor ka, tulad yan, yung experience ko, personal experience ko sa swimming pool. Pwede mong gamitin pag may outing kayo. Yeah. Versatile siya. Sobrang versatile niya. For me, 8.5 for the price. Wala pa nga atang 1/4 ng price Oo. Yeah, wala pang 1/4 ng price So worth it siya. For me, tatanungin mo worth it siya for blind buy safe, I can say yes. For you. Para sa akin. Pero overspray safe? Pwede rin, pero not necessarily kasi ang lakas. Hindi mo na kailangan mag-overspray. Oo. Parang 4 lang ata. Ang lakas yung projection yan. 4 lang? Pwede na. Dahil isa sa damit. So yun, next natin is ito. Yan.
Dahil gabi na, 9 AM naman tayo. 9 AM. 9 AM. Ako may experience na ako nito. Pero si Boy Citrus, first time niya. First time niya maamoy ito. Ewan ko, trip niya. Ako trip ko to, men. I cannot say na pwede siyang substitute for or alternative for Bleu de Chanel. Pero as the scent alone, ako personally hindi ko siya mako-compare sa Bleu de Chanel EDP. Naamoy ko na kasi yan yung EDP kasi mayroong tropa yun si Justin. Kay Justin ko naamoy yun. Shoutout sa'yo. Kay Justin. General Pacquiao. Sige, wait lang. Before ka amuin, kasi meron ako niyan yung 9 PM. Is it a total 180 degree? Gago. Is it a totally 180 degree sa amoy niya? Ulul. Gago. Vanilla yun Oo nga, I mean, di ba yun nga yung gusto ko malaman. Is it a total 180 degree? Kasi, syempre 9 PM sa 9 AM. 9 PM, 9 AM. So, tama po. Hindi, kasi yung 9 PM kasi, dupe yun ng Ultramale. Oo. Alam mo naman, nung nag-sale ang Dubai Shop Baliwag, ang daming nabiktima rin yan. Buong komunidad magkakaamoy na amoy Ultramale na lahat. Nag-sale lang Dubai Shop Baliwag. Isa rin ako dun. Pero hindi ko ginagamit sa tangaling tapat yun. Yun ang kaibahan natin. Pero ito, kasabay ito nun, nung pinili ko. Sabi ko, 9 AM saka 9 PM, try nga natin. Kaya gusto ko lang muna since may experience ka na, is it, parang just give me something. Is it a total 180 degree? Pati yung pagkakaiba? Oo. Okay. Kasi freshies to Okay. Ano yun winter scent yun It's more of a nighttime talaga Oo, pang 9 PM. Kaya 9 PM Pang date yun Ito 9 AM. Ito gets ko yan, but 9 AM kasi you would typically use this for pagsasakay ka ng LRT, Oo. Ganun. Para pumasok. Pag makasim yung kasama mo, ito 9 AM pa muna. Ibabaw ka dito, men. Sige, try ko. Amoy mo muna. Pero ito again, hindi ko personally hindi ko siya mako-compare sa Bleu de Chanel. You want closer sa Bleu de Chanel, doon tayo sa iconic ng na Armaf. Yeah. Tapos ito, review lang natin. Ito yung takip, ang bigat, men. Huwag mong ibabagsak sa paa mo to kasi nangyari to sa akin. Ang sakit, men. Ang bigat niya, diba? Ang bigat niyan. Ano ba meron kay Afnat? Ang bibigat ng mga cup ng perfume niya. Ayun din, maganda rin naman yung gano'n. Kasi hindi siya cheap. It's cheap, but it doesn't feel cheap. Affordable siya. I can say affordable siya, but it's not cheap. Nasa 2K yata ito. Hindi ba halatang ginagamit ko siya lagi, diba? Kasi talaga to. Men? I think kaya siya nako-compare sa Bleu de Chanel dahil blue scent din to Pero para sa akin for me, may DNA ng pagka cool water pero lagyan mo ng sweet scent. Para sa akin ganun. It's cool water but bigyan mo siya ng konting sweet scent. Kasi cool water yan medyo amoy alcohol ka dun. Isopropane. Pero ang fresh. Yeah. Kasi yun C-notes. Yeah, C-notes. Yeah. Ito naman. Nandun yung C-note pero may halong tamis ng konti. Wala kang naamoy na distinct. Meron ako naamoy na distinct dyan Freshy siya pero may distinct ako naamoy dyan. Bagay naman siya. Yun yung edge niya. Kaya meron siyang medyo edge. Something na yan, Arabic. Sirit niya na? Sirit na. Yeah, amoy nga muna ulit Bako. May citrus din to. Andun yung freshness niya. Pero, ang dito, ang twist nito, meron siyang incense. Yeah. Which is bagay. Hindi siya yung incense na alam niyo naman, Dubai, Qatar, Saudi, yan, di ba? So, laging amoy incense.
Actually, may ginagawa sila, di ba? Ano tawag mo dito? Saka yung yung temperature kasi, syempre, I think, ginawa to for their country. And alam mo naman, scorching hot talaga sa Middle East, di ba? Bagay siya yun Ano yung sinasabi mo? Yung ritual? Yung magpapausap sila Ay, sa mall. Sa mga mall. Pag pumasok ka sa mall ng mga Middle East, iisa amoy, men. Yun yung gustong-gusto kong amoy. Ewan ko dati, pero kasi nung naamoy ko yun, nung nag-build na siya sa akin. Nabangon na ako yung kasi hinahanap ko na siya. Parang oud. Oud yun. Siya, sobrang strong ng amoy niya. Sa una masakit sa ilong. Yeah. Pero pag nasanay ka sa amoy nun, ma-appreciate. Mababango nga. Bakit? Mahal ng oud, men. Totoo yan. And yung mga oud na, rumors ang oud na ginagamit mostly sa mga perfume, it's not real oud yung some. Diba? Pati siya, synthetic. Synthetic, yeah. But for Middle East kasi, oud talaga. Magamit sila ng oud. Kasi, ang dami, marami silang source of oud. Now that you mention it, yung incense niya, parang, alam mo sa Acqua di Gio Profumo, yun. Ganun yung incense. Para nag-idea ko. May incense siya ng na performance ng Profumo, yung incense performance. I'll give it, para sa akin, 7. 7. 7. Not a fan of damot. No, really. Not a fan of incense. Incense. Hindi ako fan ng incense. Ako nung una kong gamit ito, well, it has to build up din. Lalo kung bago ka sa perfume, it has to build up first. But for me, nung ko na siya, nung nag-build up na siya sa akin. Since ikaw kasi, ngayon mo na naamoy Yeah. Ngayon nag-build up na siya sa akin. I can say siya. Solid 8.5. Versatile. And na-testing ko sa arawan yan, solid, man. Hindi siya masakit sa ilong. And siya, smooth siya Gagano lang siya sa ilong mo. Hindi siya tatambay. Pero kasi mga amoy na tumatambay sa ilong, yun yung masakit nagkokloy. Ito kasi, dadaan lang siya sa mo. Parang may maamoy ka ng bango niya. Parang ganon. Parang alam mo, parang siyaj lang siya. May dadaan lang. Kasi yun, bango nun tapos mapapalingon ka. Parang ganon. Ganon yung dating niya sa akin. Wala pa akong dito, compliment dito. Though meron akong advisor before, si May. Si May Sabra, si Eliza May Sabra, yung Chinese namin na advisor. Yung Chinese na advisor ko. Pag ginagamit ko sa office to, ang layo pa lang nagre-reklamo na sa ano ba yung papango mo? Ang tapang naman yan, ang lakas naman yan, ganon. Though sa iba, hindi ko siya naririnig. But for her, nalalakasan. So, in projection wise, panalo, man. Projection wise, ang lakas ng projection nito. Kasi malayo pa lang sinasabi. Alam mo, pagdating mo, alam ko nang nandiyan ka na. Ganun yung sinasabi sa akin ni May. Tapos nalapitan niya ako sa station ko. Ti, yung mo, ang lakas na naman ng papango mo, Ti. Ganun siya. Amoy na amoy kita, ang layo ko pa lang naamoy na kita. Ganun siya. So ganun yung niya, performance niya. Ang lakas ng performance nito. Yung projection niya. Saka siya, longevity niya, matagal siya. Promise. Ako naman meron akong offer sa'yo. If para sa'yo 9 AM ang malakas, nagkaroon ka ng second hand experience na malayo pala, amoy na amoy ka na. Ako naman meron. Ang Turati Group. Yan. Turatino. Yan. Turati. Siya. Inspired. Once gusto kong magkaroon nito. Yeah. Gusto kong bumili nito before. Kaya namahalan ako. Hindi ko binili. Namahalan ako, men, 3K. 3K mahigit. Yeah. So, meron kasi akong meron akong version ng Tiger ng Cotidiano. Siyempre, magkano ba yung Cotidiano? Sa 600 data bili ko din. Yun na lang ginamit ko. Mas mura yun Ako talagang not after ko. Ito, just a little backstory. Hindi ako fan ng medyo mature na scent.
What do I mean mature scent? Like, mahilig ako sa citrus eh. So, I like it to be orange. Orange lemon, bergamot, grapefruit. Ano yan? Banda yan ba yan? Orange and lemons. Hindi. So, doon ako nag-i-stay. Parang yung pagbili ko nitong Turati Blue, ito yung masasabi kong getting out of my comfort zone or making it much more bigger na citrus. Ang atake nito is parang tiger talaga. Yeah. Na-try ko yung nag-decant ako ng tiger. Bulgari. And masasabi ko siya 95% close. Ito legit. Tinry ko yung decant na tiger. Yung once sinabi mo sa akin di ba, pinalam ko sa'yo na, uy, nakabili ako ng Turati sa halagang ganito. Hindi ko di-disclose kung magkano. Kupal yan eh. I did a little bit of haggling. Oo, kupal yan eh. Kasi nung una ko siya naamoy, hindi ko siya na-appreciate, pero hinanap-hanap ko. Ganon. So, yung literal na tumambay sa mo. Tumambay siya sa akin, pero in a good way. Na, ang pangit ang impression, pero bakit hinahanap-hanap? Ganon. Love hurts. Yeah, love hurts. Anyway, itong Turati, ang impression dito is, sa akin second hand experience is, pag in-spray ko siya sa sarili ko, nababanguhan yung tao medyo malayo sa akin. Pero pag nilapitan ako, ayaw niyang lumapit. Kasi amoy arabo. Parang lang, pogi ka lang sa malayo. Oo, pogi ka lang sa malayo. Yun yung dating niya. Ikaw, try mo. Baka sa malayo lang ako pogi mo. Try mo siya. Ano pala to, men? Pag gusto mo, bagay siya kapag social distancing. Hindi social distancing. You're presenting something in front of everyone. Totoo. Tulad yan before, since ako, naging TL ako before, naging teacher din ako before. Maganda siguro yung ganun, na ganyan yung pabango mo. Kasi sa, pag sa malayo, nakakawin ka, bango naman eh, sir. Diba? Pero pag malapit, masyado medyo strong siya. Okay. Men, ito, magsasama loob mo sa akin Mabango siya, men. Yeah. Scent-wise mabango siya, men. Mabango siya. Scent-wise mabango siya. Pero eto, nung inamoy ko, parang may siya, men. May nai-imagine ako, men. Before kasi nagpa-basketball ako eh. Nung nung solar boy pa ako dati. Alam mo yung kapag magre-rebound ka? Siyempre pag nagre-rebound ka, may pagkaganon men eh. Yung konti. Yun back of the nose yun. Pero mabango siya. Pero alam mo yun, parang bumalik. Alam mo yung perfume minsan nostalgic eh. Yeah. Parang bumalik ako sa ganung na pag magre-rebound ka, maamoy mo yung ilikili ng katabi mo. Yeah, ganun siya. Parang ganon siya. Pero scent-wise mabango siya. Ayun, gets ko rin kung bakit hindi siya pang malapitan. Yeah. And it's not actually for everyone. Kung gusto mo mag-explore ng kakaiba. Pero ano bang may kukumpara mo siya? Like, is there something na, aside from Tiger, of course, is there something na the same scent? Hindi, Tiger talaga men eh. Tiger. Wala ka ba naamoy na parang Sprite? Sprite. Pero spicy. Hindi eh. Kasi ako, Sprite lover ako men eh. Hindi ako umiinom ng Coke eh. Sprite lang talaga pag soft drink. Hindi siya Sprite. Mas malapit ang Sedley. Parfums de Marley Sedley talaga sa Sprite. In scent of fizziness. Hindi, ito iba talaga eh. Andun yung DNA ng andun yung DNA ng Tiger. Pero hindi siya hugging sa ilong. Alam mo yung merong mga pabango na yung mayakap sa ilong mo. Ito iba yung yakap niya men eh. Paano pasapok eh. Parang gano'n eh. Yeah. Pero malapit siya, meron siyang may note siya na may pagka may PO ng konti.
Parang yun yung impression ko rin sa 1 million. Never ko nagustuhan ng 1 million. Yeah. Parang if you want to smell like masala. Masala na nag-mature. Para sa akin yun ang atake nun eh. And hindi ko rin gusto yung atomizer, please lang. Yung atomizer nila. 1 million. Oo, parang parang... Kasi kung mapapansin mo kasi yung mga perfume ng Paco Rabanne, ano talaga siya? Kakaiba talaga. Kakaiba talaga. Kahit anong perfume nila, yung Fame, yung Paco Rabanne, Invictus, yung 1 million, di ba? Iba-iba yung niya. Although yung Invictus okay siya sa akin kasi clean. Pero yung the rest, yung 1 million, yung other yung 1 million talaga hindi ko. Yan. Tapos yung atomizer, na-try yung atomizer nila. Peacer, no? Peacer. Parang walang pressure. Mga ganun lang. Oo. Tumatalsik lang na parang sirang atomizer. So yun lang naman for me. Rate ko na. Rate ko. Para sa'yo. Talaga men, 6.5 for me. 6.5. Pero merong mga may gusto ng Torati. Pero yun, I think I'm thankful hindi ako bumili. Thankful ako hindi ako bumili. Actually, ganyan din naman yung may rate ko siya 6.5 because it's not for everybody. Pero if you want to get out of your comfort zone sa citrus, magugustuhan mo or hindi. Ako nagustuhan ko parang siya it's a love and hate relationship na ayaw yung amoy pero hinahanap-hanap mo. Ganon. Kasi iba yung atake. Amoy Yeah. Pero mabango siya, men. Mabango siya. Wag lang, iba talaga yung tambay sa ilong. So yun, that's it. Ngayon, rate natin. Ano yung top, doon sa 6 na yun, ano yung top 6 mo? Top 6? Pinaka, least favorite mo? Least favorite. I'm sorry, pero ito. Okay. Yeah. Why? Why? Ako naman, eto. Torati. Yan. Di ko trip. Mabango siya, pero I cannot see myself using it. I think mas mag-i-stick ako sa Cotillano, yung version nila. Pero hindi ko rin masyadong ginagamit. Hindi ko rin siya masyadong ginagamit actually. Number 5. Number 5, Torati sa akin. Number 5 mo Torati. Yes, number 5 Torati. Medyo mahirap. Ako rin ako. Number 5 ko is yung Facar. Facar, yeah. Yung Latafa Facar. Number 4. Number 4, itong 9 AM. 9 AM. Hindi mo talaga trip incense. Yeah. Pero I have rated it above the Torati. Although mas ginagamit ko yung Torati kasi it's very different. Yeah. I'll have to give the performance and scent wise. Siyempre mas appealing ang 9 AM. Number 4 for me, 9 AM din. hindi dahil hindi ko siya gusto. Pero kasi mas umangat yung tatlo Mas umangat yung tatlo sa 9 AM. Saka in terms of second hand experience, medyo may bad experience ako sa 9 AM. Yun nga, yung si May. Lakas mo na kami mo. Top 3. Top 3 ko, Pacific ng Rayhan. Pacific. Which is yung dupe ng Invictus. Yeah. Same. Same din. Pacific top 3. Nakaw. Parang yan ba ya? I'm pretty sure magkaiba tayo sa top 2 tsaka top 1. Wala ako yung top 2 mo, yung Icarus, yung Pacific Aura. Okay. Yeah. Ako top 2 ko tong Icarus, yung Adonis. Doon tayo magkaiba. Top 1 talaga sa akin. Men 10 nga to men 10 nga sa akin to Di ba? Tanong mo ba? Sa akin it's kahit na 8.5 siya, but I would wear it every day. Boy, more than the Aura. But I have to give it if it's flowers na ang baho din ng Aura talaga. Ano ko talaga yan, boy? Pag sinira mo sirain kita. Para sa parang ganito siya If you want head turner, Pacific Aura. But if you want to smell good for yourself,
ano ako, Icarus. Ganun yung atake sa akin. Mas head turn ng ano, aminin ko mas head turn ng aura, pero mas na-appreciate ko talaga ang Icarus. So yun, nalaman nyo na ang insight namin about dito sa mga freshies na meron kami ngayon. Yes. Actually, meron pang isa hindi ko na muna sinama. I think in the separate video. Yeah. Pero yun, sana may natutunan kayo sa amin. Yes. And this is unbiased and raw take. Raw take sa ano siya. Sometimes may pagka-bias din. Katulad sabi ko nga, di ba? Mas bias ako sa afternoon swim kasi saka may ano rin kasi kami. May personal preference. Yeah. Ano lang, sabi ko lang dito is forget the rating. If you want to buy something, buy it for yourself. Pero advice ko lang, if medyo mahal para sa'yo, mag-decant ka muna. Decant ka muna. Try mo muna. Yes. Pag nagustuhan mo yung performance niya, full wear mo siya yung decant, full wear mo siya isang araw. Yeah. Tapos, if nasiyahan ka, nag-enjoy yung lahat, bilhin mo. Para sa'yo. Yeah. Kasi masasabi natin, mahal ang decant para sa presyo niya, pero mas makakasave ka nun, mas makakasave kaysa bumili ka ng isa, kaysa, tapos bibenta mo. Sakit pa sa ulo. Hanap ka pa buyer. Diba? So yun, sana marami kayo natutunan sa amin. And meron pa kaming susunod na review in the next video. And nga pala, maraming salamat sa suporta nyo. We really appreciate it, especially sa panonood ng mga videos namin, sa pakikinig, for staying this long sa video. It really means a lot, and we are doing this for the passion din talaga. So yun, peace.